piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello, hello, hello mga ka-AAP at mga masusugid po natin, taga-subaybay at lubos na nagmamahal, naghahanap ng pagpapala ng Panginoon. At salamat po muli sa araw na ito na tayo po ay nabiyayaan ng panibagong araw upang patuloy na makatanggap mula sa Panginoon. So maganda siguro bago tayo magpatuloy, hayaan po natin na tayo po ay pangunahan ng Panginoon. Yes, Lord, salamat po ng marami at muli po kami po ay nagpapakumbaba at kinikilala na without you, apart from you, we can do nothing, Panginoon. Kaya naman po, Diyos, sa mga sandaling to, lubos po namin ipinapasakop sa inyo ang aming mga buhay. Pagpalain niyo po, Diyos, ang buhay ng bawat isa na katunghay ngayon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So, ayan po muli mga ka-AAP. At ito po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan. Of course, napakahalaga po ito dahil sa pamagitan po ng salitang ito, tayo po ay sigurado na makakaranas ng pagpapala mula sa Panginoon. So, nais ko pong basahin yung sinabi niya sa 1 Peter chapter 5, verses 5, 6, and 7 sa New Living Translation. Okay? In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. And all of you, sabi ng salita ng Panginoon, dress yourself in humility as you relate to one another. For God opposes the proud, but give grace to the humble. Verse 6, so humble yourself under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Verse 7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Yan. Pwede ba sabihin natin sa mga sarili natin, ang Diyos ay nagki-care sa atin, nagmamalasakit sa atin. Kaya mga ate, kuya, ano man meron tayong nararanasan sa mga sandaling to, sa araw na ito, laging tatandaan, ang Diyos ay laging andyan para tayo ay alalayan. Kanya nga lang, meron po siyang paalala sa atin na kailangan po natin isuot gaya ng damit. So tayo po ay araw-araw nagpapalit or nagsusuot ng mga anumang damit na pwede natin maisuot. Pero the same thing sa buhay natin, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na kailangan daw natin isuot o dress ourselves with humility. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Dahil alam niyo ba, kapag hindi po ito natin laging isinusuot sa sarili natin, sa buhay natin, mahirapan po talaga natin maranasan ang habag at pagtulong ng Panginoon. Kaya kung mapapansin niyo po mula sa kanyang mga salita, ang kabaliktaran po kasi ng humility o humbleness ay yung pagiging mapagmalaki, mapagmataas, yung alalang, parang hindi mo siya kailangan. Dahil feeling natin, kaya natin. Pero sa Panginoon, itinuturo niya sa bawat sa atin na laging isuot yung pagiging humble lang. Yan. Kaya yun po yung sinasabi niya sa araw na ito, dress yourself in humility as you relate to one another. Sabi niya, why?
Because God opposes the proud, but give grace to the humble. So nakikita na po natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon, ang kaibahan po ng pagiging mapagmataas sa Diyos at pagiging humble. Okay? So, ang mga mapagmataas daw, sabi ng salita ng Panginoon, ay ibinababa. Subalit, ang mga nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon ay kanya namang itinataas. So, verse 6 sabi niya, so inulit niya ulit, so humble yourselves under the mighty power of God. At the right time, He will lift you up in honor. Ang gandang pangako ng Diyos sa bawat sa atin. So, mga ate, kuya, napakahalaga po na check natin lagi ang mga puso natin kung tayo po ba ay nananahan sa humility na biyaya ng Diyos sa atin. So, mag-iwan lamang po ako ng mga ilang kadahilanan bakit po natin kailangang magpakumbaba lagi sa Panginoon. Number 1, God shows grace to the humble people. Yan po yung isang kadahilanan bakit po tayo kailangan magpakumbaba. Dahil yan po ang sinasabi niya sa James chapter 4 verse 6, sabi niya, tell us that God opposes the proud but shows favor to the humble. Pride puts us in a place where we cut ourselves off from God's grace. So, kapag daw po tayo ay namumuhay sa pagiging mapagmataas sa harapan ng Panginoon, nawawala tayo sa grasya ng Panginoon. So, yan po yung isang kailangan po natin tandaan na kapag tayo po ay namumuhay ng may kapakumbabaan, sigurado ang habag at grasya ng Panginoon ating mararanasan. Number 2, God gives victory to the humble people. So, kayo po ba ay naghahangad na laging nagtatagumpay ang ating buhay araw-araw? So, anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Tayo daw po ay magpakumbaba. So, Psalms 149 verse 4 sabi niya, for the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. Ang gandang pangako ni Lord sa atin. So, meron ka bang laban? Ate, kuya, sa araw na ito o sa mga sandaling to, then, piliin mo pa rin, Lord, ikaw lang talagang kailangan ko sa buhay na ito. Apart from you, wala akong magagawa. Ayan po ang mga tinuran na mga tunay na mga papagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Yung marunong umamin sa kanyang mga personal na pangailangan, lalo na kapag nagkakamali tayo sa harapan ng Panginoon, marami tayong mga sablay sa Panginoon, marami tayong mga pagkukulang sa Panginoon. Isang tunay na pagpapakita ng pagpakumbaba sa harapan ng Panginoon ay yung matapang mong inaamin na tayo ay may mga kakulangan sa buhay na ito. Di ba? Napakasarap na tayo po ay patuloy na tinuturuan ng Panginoon. And then, dito ko lang po muna tatapusin kasi mahaba po to, marami po to. So, sa mga susunod. Lastly, pansamantala kung puputol nito, God hears humble people. Ano sinasabi ng Panginoon dito? Pinapakinggan ng Diyos ang mga daing panalangin ng mga taong nagpapakumbaba. So, yan po yung tinuran ni Daniel nung siya po ay mayroon pong kinakaharap sa buhay. Alam niyo ba? Pangako ng Panginoon, kung ma-establish sa puso natin yung tunay na pagpapakumbaba, unang araw pa lang ng pagdaing po natin, sinagot na tayo ng Panginoon. O, di ba? Napakagandang pangako ng Panginoon sa bawat sa atin. So, yan po yung sinasabi niya sa Daniel chapter 10 verse 12. Ang sabi niya dito, do not be afraid, Daniel. Pwede ba sabihin natin sa sarili natin, huwag kang matakot. Sabihin yung pangalan nyo. Yan po sinasabi ng Panginoon. Since the first day that you set your mind to gain understanding, to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come to respond them.
Napakagandang promises ni Lord every time na tayo po ay piniling magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. I pray na mayroon po tayo nakuha this day para po baon-baon po natin, suot-suot po natin na parang damit, para nang sa ganon, sigurado po tayo nararanasan ang pagpapala ng Panginoon. So tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, na kami po muli ay iyo pong biniyayaan ng napakagandang pangako mo sa araw na ito. Lord, help us, remind us always to dress up with humility. Isuot namin lagi yung tunay na pagpapakumbaba sa inyong mga sinasabi sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po, Diyos, ang buhay ng bawat isa na meron pong struggle sa mga sandaling to, na patuloy nilang maranasan ang pagtulong at grasya mo. Thank you, Lord. Thank you, God. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po muli mga ka-AP at hanggang sa mga susunod po bukas. Bye-bye!